Kausapin na po natin ang kasalukuyang Acting Department Manager ng Flight Operations Department po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Captain James Connor. Magandang umaga po, Captain. Yo, Ted and DJ Chacha. Good morning. Yes, thank you for being on the show, sir. Ito nga pong nangyari last February 24 sa isang flight po from Johor Bahru to Bangkok. Yun nga rin yung tanong ko rin una, is this the first time na nangyari po yan na may smoke, nasunog po ba yung power bank? Ito po ba yung unang beses na nangyari yung ganyang insidente or meron na rin ba tayong ganito in the past? And ano po ang plano ngayon ng CAAP dahil po sa issue na yan, yung mga nagdadala ng power banks for the for future reference lang nitong mga lilipad po nating mga listeners and viewers na nakatutok po sa atin ngayon? DJ Chacha, yung nangyaring insidente niya, I think, it's an isolated case, masasabi ko, no? Kasi wala naman kaming data, no? Knock on wood, no? So far, wala tayong data dito sa atin, sa Pilipinas, na may nangyaring ganyan so far. So, knock on wood, sana walang mangyari sa mga darating na araw. Pero, kung sakasakali naman yan, meron tayong mga regulasyon sa ating Philippine Civil Air Regulations regarding the transport of dangerous goods by air. When we say dangerous goods by air, ito yung mga batteries, ito yung mga personal devices na dala ng mga pasahero. No, kasama na dyan yung laptop, cellphones, power banks, and meron tayong regulation dyan, no, sa civil regulations na pwede naman magdala ang pasahero, no, carry on niya, no? Hindi check-in, carry on niya sa baggage niya, no? Meron lang mga limitasyon as to the capacity of the power bank, no? Ngayon, if it exceeds this capacity, kailangan ipaalam nila ito sa airline na sasakyan nila. Yun pong nangyari sa... Now, Opo. Yes, sir. Kailangang ipaalam. Yun po bang nangyari na yun? Nag-exceed po ba yung power bank na dala-dala? Do you have an information dun sa capacity dapat? Wala po kaming idea kung ano yung capacity ng power bank na nasunog. Oo. Ang masasabi ko lang yung sa ginawa ng South Korea ng Ministry of Transportation nila, maganda yon kasi kung ang power bank ay nasa carry-on baggage mo, pero nasa overhead bin naman, no? It will take time bago ma-monitor, no, maka-react yung cabin crew in this case, no. Nabasa ko yung yung article na yon, medyo hinanap pa nila kung saan nanggagaling smoke. Kung saan bagahe nanggagaling yung smoke. Kanya I think as we speak, no, nakausap na namin yung mga airline, no, specifically yung mga big 3 airlines natin. And they will come up with a policy, no, in relation to this incident, no. I think they will already require the passengers to have in their possession at all times yung power bank nila. Of course, may limitasyon pa rin as to the capacity ng power bank na dadalhin nila. Pero hindi na nila pwedeng ilagay sa bagahe at sa overhead bin. Something to that effect, no? Nothing is final, pero nakausap na namin sila, no? And they are just finalizing the draft. They are finalizing the marketing draft, no, na magiging information sa mga pasahero. This is all about educating our passengers, no, awareness, no, sa airport, sa operations at sa spiel na ginagamit ng cabin crew when they make announcements sa cabin. This is all about awareness and education to the passengers. Opo, awareness, education, and safety nga po, Kapitan. Captain, sa ngayon po, wala pa talagang regulasyon ang CAAP dito. Basically, para po sa usapin na ito, nito pong mga power banks na ito, na mga kanin nyo ay mga dangerous na mga kargamento. Meron tayo, Ted. Meron tayo. If I can read it to you, go ahead, pwede sir. ko bang basahin? Sige po. This is under Part 18, no? Transport of dangerous goods by air, passenger or crew member personal items. Okay? Small lithium battery-powered personal transportation devices including hoverboards, itong mga segways, no? Itong mga all battery-powered equipment, lithium battery-powered equipment. When carried by passengers or crew, devices containing lithium-ion batteries having a watt-hour rating or 100 watt-hour or less
may be permitted under the provisions of portable electronic devices containing lithium metal or lithium ion cells or batteries contained in Part 8 of ICAO Document 9284, provided all applicable criteria listed in the restrictions sa table ng document na to are met. Now, devices containing lithium-ion batteries having a watt-hour exceeding 100 watt but not more than 160 watt-hours may be carried subject to the approval of the operator. Now, those exceeding 160 watt-hours are not permitted to be carried by passengers or crew. So, maliwanag ito, Ted. Nandito yung regulasyon. Now, it is up to the airlines, the operators to develop a policy, a procedure na ia-align nila dito sa regulasyon na to. Now, we will require these airlines to submit this policy to us. Kaya nakipag-usap na kami, Ted, no? Ito lang mga past few days. Gumawa kayo ng policy, a marketing spiel, then mag-usap tayo. We will have it approved. Pag-usapan natin kung mamimit itong regulasyon na to, then maybe we can allow it. Pero kailangan mag-submit sila, Ted, ng policy nila. Sige po. Para mas maintindihan po ito, Captain, ng ating mga viewers and listeners, pangkaraniwang cellphone po, lithium din ang baterya nito, di po ba? Alin ka mo, Ted, ang mga cellphones? Ito po mga cellphone natin na pangkaraniwan, ano man po ang brand, ang kanya pong gamit ay lithium battery na po, di po ba? Yes, Okay, tama sige ka, po. Ted, tama. So, itong cellphone, pwede mo naman dalhin at isakay sa aeroplano. Yung sinasabi po natin dito, may mga binabanggit po kayo ng mga maximum, yun po. Lithium battery din po yun. Ito nga yung mga power banks. So, maaari po yung sinasabi nyong exceed na yun, malalaki po ang mga, kumbaga, yung power bank na yon para ka makapagkarga ng maraming enerhiya doon sa naturang power bank. Ganun po iyon, yung binabanggit nyo. Tama. Okay. Tama yun, tama. Opo. Sige. So sa ngayon po, meron na kayong regulasyon dyan. Yung sinasabi po ninyo na bilang na iyon, nung laki na iyon, yun po, bawal na talagang dalhin sa aeroplano yon. If exceeds that certain threshold na capacity, yung 160 watt-hour, bawal. Sige po. So bawal na talaga iyon. So meaning, meron pong pinapayagan na uri at laki ng power bank. Yung kanyang capacity, tama po ano? Meron, yes. Meron. Okay, sige po. So, klaro yun. So, itong pinapayagan na ito, yun nga po, yung nangyari dito po sa mga flights na binabanggit ni Chacha, wala pa kayong impormasyon kung gaano kalalaking power bank yun at ano ba ang dahilan kung ba't nagliliyab yan o umuusok yan? Okay, maraming dahilan, Ted. Number one is yung mga lithium ion. It can cause battery fire explosion. Bakit ka mo? If you're familiar, Ted, with thermal runaway, siguro narinig mo na to, in the risk ng thermal runaway, where the battery rapidly heats up and ignites. This is a concern, especially in a confined space ng aeroplano, which is yung overhead bin, confined yan. No? Biglang umiinit yung baterya, tapos nagliliyab na lang. Okay? Overcharging or short circuit. Bakit nangyayari to? Diba? Kung defective yung power bank, improperly charged or pwedeng overcharge din. Okay? May mga sirkito niya sa loob ng bank mismo ng power bank. It can cause a short circuit tapos magma-malfunction na yan. Pag mag-short circuit yan, nag-malfunction, syempre, magkakaroon ng overheating, masusunog din. Diba? Isa pa, is hindi na mo, if pag nag-overheat na yan o na-malfunction at siya nga ay nakalagay sa overhead bin na hindi nakikita ng may-ari, or nung cabin crew hanggang sa umuusok na lang na makikita nila. Bago sila makareact, medyo matagal na. Kanya tama yung ginawa siguro ng South Korea, yung nila dapat, in possession nila yung power bank nila. Isa pa, no? Hindi yung ibang mga pasahero natin na hindi naman aware, di ba? Or yung iba talaga siguro hindi sumusunod sa regulasyon. Baka hindi lang sila kasi educated. Kaya maganda talaga, dapat educated, aware yung mga pasahero, no? Alam nila kung ano yung bawal, yung capacity na dapat nilang dalhin. Isa pa, yung compression tsaka impact. Bakit natin hindi siya sinasama sa check-in luggage? Pag nasa check-in luggage at ito ay naipit ng ibang bagay sa loob ng cargo compartment, binabato-bato lang minsan yung mga bag. Minsan madadamage yung power bank. Hindi natin alam kung na-compress siya, naipit. Pag na-damage siya, nagkaroon ng dent, nagkaroon ng short circuit sa loob,
then it could already spark or start a fire. So, bawal talaga ang power bank sa check-in luggage, regardless po sa size nito. Bawal. Yes, bawal, bawal. Opo, Yes, opo. At bawal. dapat yan, Regardless, regardless of the capacity, the wattage, bawal. Opo. At dapat nadidetect yan ng x-ray machine na pinagdadaanan po ng mga bagaheng ito. Correct. Tama ka Opo. dyan. At may karapatan yung Ted. airline na i-bump off yung bagahe mo o kaya buksan yung bagahe mo. Pag ganon? That is correct. That is correct, Ted. That Opo, is opo. correct. Yes, sir. Kasi nga ngayon, meron ng mga maleta na otorisado, no? Meron siya pwedeng buksan kapag talagang kinakailangan buksan ang iyong maleta. Okay, sige. So, Captain, in this regard po, no, sabi ho ninyo, itong mga airline ngayon, natanggap na po itong inyong informasyon at sila na mismo magkukusa, maglabas ng kanilang regulasyon for safety and education ng mga pasahero na may bit-bit itong mga power banks na ito. Tama, Ted. Kasi meron tayong implementing standards. Kailangan ipatupad natin yun. I-align nila yung standards natin sa ating Philippine Civil Air Regulation. No? And then they develop their own policy. Submit nila dito sa amin sa CAAP. Pag-uusapan namin, if it merits approval from us, we will allow. Opo, opo. Sige po. So kumbaga ito ho kasi ay sa kapakanan ng lahat, no. Sige. So Yes, I opo. agree. So Captain, ito pong itong mga ano ho ang ginagawa ng CAAP dito po sa minsan may mga ibon, even diyan sa NAIA, problema din po ito eh. Itong mga ibon nakikita po natin ngayon itong ilang nagliliyab na eroplano habang lumilipad, bird strike at maging nung nangyari po nga doon sa Korea. Ted, I'm sorry, medyo nag-garbled ka. Ano yung, Opo. ano yung concern natin, Opo, Ted? ito pong bird strike na problema ng mga Bird airlines. strike. Opo. Sa atin po, dito po sa NAIA at sa ating mga paliparan, ito ho ba'y problema rin natin ngayon? That has been an issue, Ted, itong bird strike. Kasi nga, these are migratory birds, di ba? Seasonal ito. Minsan, no, tsaka they feed into something do sa area sa airport no. Hindi ko sasabihin na naiya yan no. Kahit sa airport no, basta meron silang nakikitang paglulugaran doon na kakainin nila or whatever no. Alam mo, kami CAAP and the airlines, we are very transparent on this. We are working with the airlines on this. In fact, nagkaroon dito ng dati, tawag dito. Parang nagkaroon kami ng working group, technical working group na isang airline will be assigned to monitor yung proliferation ng mga birds sa, let's say sa Visayas, no? Meron din sa Luzon, meron din sa Mindanao. Kumbaga kukunin nila yung aakuin nila yon and work with CAAP, no? Paano natin mamimitigate, no? Yung proliferation ng mga birds sa mga lugar ng airport. Oh, kasi hindi maitatanggi din kapag may mga sanctuary, with all due respect sa mga environmentalists, no, somewhere near in the area at doon po mamamahay, lalo na po itong mga migratory, no, yung pong Yes. tumatawid inter-island at nanggagaling pa nga sa ibang mga bansa, mas malalaki itong mga ibon na ito po ang problema. Opo. Yeah. But you know what, Ted? For the past few months, again, knock on wood, for the past few months, wala kaming natatanggap na reports na na merong bird strike, no. Unlike before, no. I remember when I was still in the airline, maraming reports, no, na patungkol sa bird strike. Not only here in Manila, no, sa Bacolod, sa Iloilo, marami. Pero ngayon, data will provide or will say na bumaba ang incidence natin ng bird strike. Dito I'm speaking of dito sa Pilipinas. Opo. Bumaba Ang isa incidence. ho bang usual lang po no na 737 na ginagamit po commercial planes natin dito. Kapag ho dalawa ang kanyang makina, left and right, kapag ho nagkaroon ng bird strike, pumasok doon sa isang makina, kaya pa ho naman po makalanding safely ng eroplano. Paano po ito, Kapitan? Ted, kaya. Nangyari na sa akin to out of Puerto Princesa. Take off kami ng Puerto Princesa. No? I was still an A320 captain at that time. Just upon takeoff, mataas na yung speed, I cannot reject the takeoff. May pumasok na ibon sa puerto, marami. Hindi mo tutulis ang tukha. Pumasok and nag-vibrate yung aeroplano. I can see the N1, the N2 engine vibrations tumaas.
But I cannot reject the takeoff kasi wala na eh. It's a decision speed that I have to continue to take off. That's what we're trained for. Naiuwi ko pa, Ted, sa Manila. Naiuwi ko Ilan pa. po ang engine, sir? Nagkaroon lang ng dent. Yung mga blades lang niya, pagdating sa Manila, nagkaroon lang ng dent. But all you have to do is just to manage the vibration. That is by reducing the power. No? And, 1 hour, 10 minutes of flight from Puerto to Manila. We landed safely. But, they have to change the blades of the engines. Opo. Isang engine lang po ito? Isang engine lang. Isang Ted, engine. isang engine. Opo. Ano po ang mga fatal dito na mga pagkakataon, Kapitan, dito po sa bird strike na ito? Anong mga danger situation talaga? Well, yung nangyari siguro sa Hudson, di ba? Hudson Sa New River, York. opo. Yes, but yung mga migratory birds doon, Canadian geese, these are big birds, di ba? Which is sa atin naman, wala tayong ganung mga migratory birds. No? It can really do a lot of damage to the aircraft. No? Depende sa laki ng ibon na tumama. Depende. Opo. Kahit po ang makina po ng eroplano dalawa sa dalawang pakpak, kahit pag tinamaan lang po yung isa, delikado na rin po yon para doon sa eroplano na maka safe land ulit. Pag tumama saan ka mo? Pag isa lang pong engine ang nakahigop o tumama yung malaking ibon, delikado na po din sa buong aircraft na yon yung kanyang sitwasyon at mahihirapan na po makalapag ng ligtas. Hindi naman, Ted. No. Hindi naman, Ted. Hindi naman. Opo. May makakataon ho ba na magkaabilang pakpak ho ng mga engine na talagang sabay-sabay na tinamaan ng ibon kasi nga parang pulutong ng ibon tong sumalubong sa kanila? Oh, you mean swarm of opo, birds, opo, no? Kahit na maliliit, no? Well, possible, no? We cannot say yes or no to all possibilities, no? But we cannot discount na pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Depende. Opo. Dito po sa atin, ano po ang common na mga ibon na problema natin? Ang mga kalapati ho ba problema din? Wala tayong mga incidents ng kalapate. Wala. Opo, ang kalapati po kapag hinigop ito, hindi ho makakapinsala sa kasi maliit na ibon lang siya. Well, so far maaring tama ka. Ganon. Pero normally dito wala tayong issues ng mga kalapate. Mostly actually, Ted, I'm not so familiar with the types of birds. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Opo, pero yung nga po. Pero wala kaming na-encounter na kalapate ang tumama sa sa aeroplano o sa Kung meron engines. kung meron pong kinakabit na repel ng kidlat, no? Opo, itong mga arrester na ito, kung meron ganun, meron din pang sa birds, meron bang equipment para itaboy ang mga ibon sa paliparan? Well, merong merong part of the technical working group na na-form doon between the airline, AOC, Council ng mga Airlines, tsaka kami, regulator, is to invite a subject matter expert sa mga ibon. Foreigner ito. Hindi lang siya nag-materialize, no? For some reason, hindi ko alam kung ano nangyari. No? Gusto nilang, one of the projects was back then to invite a bird expert, no, subject matter expert on birds, no, to offer advice or teach us kung paano matatanggal yung mga bird sanctuary near the airports. Mamamanage yung proliferation o yung sanctuary ng ibon sa mga airports. Kaya lang hindi ito nag-materialize. Okay, sige po. So, Captain, salamat po na marami sa inyo pong panahon at kami po'y natuto dito sa isyong ito. At ang ating nga pong pangunahin na misyon ay magpalaganap po ng tamang impormasyon at yung pong kaligtasan din ng lahat ng mga sumasakay po sa eroplano, sa lahat din po ng iyong concern dyan po sa Kaap. Mabuhay po, Captain James Connor. Maraming salamat, Ted. DJ Chacha, salamat. Mabuhay. Thank you. Captain. Yan si Captain James Connor.